Sa kasamaang palad, tila nawala na ang sining ng katahimikan sa abala nating mundo, kung saan palaging naroroon ang ingay at usapan. Pero paano kung ang mga panahon na pinipili nating manahimik ay kasing lakas din ng mga sandaling nagsasalita tayo? Gaano kadalas natin iniisip kung ano ang ibig sabihin ng ating katahimikan? Ang Stoicism ay isang lumang filosofiya na nagtuturo kung paano kontrolin ang sarili sa pamamagitan ng rason at lakas ng emosyon. Ang ganda nitong paraan para matutunan kung kailan dapat magsalita. Si Zeno, ang nagtatag ng Stoicism, ay nagsabing, mas mabuting matisod ang paa kaysa sa dila. Sa kasabihang ito, lumilitaw ang isang mahalagang tanong. Ilang beses na ba tayong nagsisi na may nasabi tayo ng padalos-dalos o dahil sa galit? Hindi lang sinasabi ng Stoicism na huwag tayong gumawa ng maling bagay. Tungkulin natin sa sarili nating gamitin ang katahimikan bilang paraan ng paglago at kapayapaan. Isipin mong hinaharap mo ang mga pagsubok sa buhay nang may mahinahong kumpiyansa dahil alam mong mas malakas magsalita ang katahimikan mo kaysa sa kahit anong salita. Tinuturo ng Stoic philosophy na ang katahimikan ay hindi lang kawalan ng salita, kundi isang malalim, inisip na tugon na sadyang pinili. Isa itong aktibo at malakas na puwersa. Isang planong pwedeng makatulong, magpagaan ng hindi pagkakaunawaan, magprotekta sa atin mula sa masama, at magbigay ng mas malalim na pag-unawa. Pero kailan ba talaga dapat yakapin ang katahimikan? Sama-sama nating alamin ang siyam na importanteng panahon na ang pagpili ng katahimikan ay hindi lang matalino, kundi nakakabago rin ng buhay. Habang mas lalo kang lumalalim sa mga aral na ito, isipin mo kung paanong ang pag-practice ng Stoic silence ay maaaring magbago sa paraan ng pakikitungo mo sa iba, pati na rin sa sarili mong kapayapaan ng isip. Paano kung pwede mong tapusin ang isang mainit na sigalot sa pamamagitan ng tahimik at kontroladong katahimikan sa halip ng matatalas na salita? Ano kayang pwedeng ipahiwatig ng isang tahimik na sandali tungkol sa nararamdaman at iniisip mo? Tara na, at maghukay tayo sa mga tamang panahon para tumahimik at hayaan nating gabayan tayo ng karunungan ng Stoicism. Handa ka na bang matuto tungkol sa malalim na kaalaman ng Stoicism? Mag-iwan ka muna ng salita bago simulan ang paglalakbay na ito. 1. Kapag kinakalikod ng hindi makatuwirang pamumuna, ayon sa pilosopiyang Stoic, ang hindi makatuwirang pagpuna ay isang natatanging pagkakataon para mas tumibay at maipakita ang integridad. Ang mga pangunahing ideya ng lumang kaalamang ito, gaya ng sinabi ni Marcus Aurelius, kung may bagay sa labas ng sarili na bumabagabag sa iyo, hindi iyon ang bagay mismo ang sumasakit sa iyo, kundi kung paano mo siya iniisip. Sinabi rin niya na pwede mong baguhin ang pananaw mo sa kahit anong bagay, anumang oras. Ang pananaw, ang totoong nakakapagpabagabag sa atin tungkol sa pamumuna, ay hindi ang mismong pamumuna, kundi kung paano natin ito tinitingnan at tinatanggap. Isipin mo ito. Paano kaya kung baguhin mo ang pagtingin mo sa kritisismo? Mas lalo kang magiging matatag. May naaalala ka bang panahon na nanatili kang kalmado kahit pinupuna ka ng hindi makatarungan at nagbago ang kinalabasan nito? Halimbawa, kung ikaw ang namumuno sa isang proyekto sa trabaho at biglang binatikos ito ng boss mo ng matindi, ang stoic na sagot ay tingnan ang feedback ng kalmado. Kunin ang mga kapaki-pakinabang at huwag pansinin ang negatibong komento na hindi naman totoo. Sinabi ni Epictetus na ganitong paraan ay hindi lang magpapanatili ng iyong kapanatagan, kundi makakapagpanatili rin ng iyong dignidad bilang profesional. Huwag puro teorya, ipamuhay mo ito. Kung gusto mong mabuhay ayon sa filosofiya, kailangan mong tumugon ng mahinahon at iniisip,
hindi depensibo. Hayaan mong ang kalidad ng tugon mo at huliin ang trabaho mo ang magsalita para sa'yo. Ang hindi pagtugon kapag pinupuna ng hindi patas ay hindi lang pagiging pasibo. Isa itong estratehiya. Yakapin ang panawagan ng Stoicism na magpokus sa mga kaya nating kontrolin, ang reaksyon at pananaw natin. Ang ganitong tahimik na lakas ay nakakabawas ng posibleng gulo at nagiging patunay ng iyong personal na lakas at damdamin sa filosofiya. Sa buhay, isipin kung paano makakatulong ang katahimikan. Anong mga oportunidad ang maaring lumitaw kung pinili mo ang tahimik at iniisip na sagot kaysa sa biglaang salita? Paano kaya nito mapapabuti hindi lang ang sarili mong kapayapaan, kundi pati na rin ang kapaligiran mo kapag isinabuhay natin ang mga Stoic principle, lalo na tuwing pinupuna tayo ng hindi makatarungan? Inaakma natin ang sarili natin sa filosofiya na mas pinapahalagahan ang lakas ng pagkatao kaysa pansamantalang pag-aproba ng iba. Ito ay nagpo-promote ng personal na paglago at humihikayat din sa iba na gawin iyon. Lalo na sa panahon ngayon, kung saan mas madalas ang pagyayabang at pagbuboost ng sarili na natatabunan na. Ang kababaang loob, hinihikayat tayo ng Stoicism na yakapin ang katahimikan. Sabi nga ng matalinong si Marcus Aurelius, huwag mong sayangin ang oras mo sa pagtalakay. Kung ano dapat ang isang mabuting tao, maging ganoon ka na lang. Sa ganitong liwanag, isipin kung paano ang katahimikan bilang tugon sa pagyayabang ay maaring gawing lugar ng self-reflection at paglago ang dating egotistic na paligid. Laging may kritisismo sa buhay at kadalasan ito'y pagkakataon din para matuto at gumaling. Pero ang paminsang pamumuna ay hindi patas. May pagkakataong talagang sinadya para saktan. Sa ganitong mga pagkakataon, mahirap magpigil at gawin ang tama. Ang Stoicism, isang pilosopiyang nagsimula pa sa sinaunang Greece, ay may walang panahong payo. Harapin ang masakit na batikos na may klase at dignidad. Sa pagsunod sa Stoic ideas, kaya nating gawing oportunidad ang masasamang nangyari at lumakas mula rito bilang tao. Ang mahalaga ay hindi kung ano ang nangyari sa iyo, kundi kung paano ka tumugon dito. Prinsipyong Stoic ni Epictetus. Ano ang dapat gawin kung pinupuna ka ng hindi patas? Maglaan ng ilang sandali bago sumagot kapag may bumabatikos ng hindi patas. Iniiwasan nito ang padalos-dalos na reaksyon at binibigyan ka ng oras na maintindihan ang nangyayari ng hindi na stress. Ihiwalay ang puna mula sa sarili mo. Sabi ng Stoic, hindi mo kontrolado ang mga kaganapan sa labas ng utak mo. Kontrolado mo ang utak mo. Kung alam mo ito, magiging malakas ka. Marcus Aurelius. Tantiyahin kung ang puna ay nangangahulugan lang ng nararamdaman o iniisip ng kritiko. Hindi iyon palaging salamin ng galing mo o kaya mong gawin. Mas malinaw mong makikita ang kritisismo kung hindi mo ito itinuturing na kabuuan ng pagkatao mo. Humanap ng katiting na katotohanan sa kahit na ang pinaka-unfair na komento. Gamitin ito bilang oportunidad na pagbutihin ang sarili at bitawan ang mga negative na iniisip na hindi naman kailangan. Sabi nga, unawain mo muna ang ibig sabihin ng iyong sinasabi bago ka magsalita. Epictetus. Panatilihin ang lamig ng ulo at pagiging magalang sa gitna ng pamumuna. Pinapatunayan ito, hindi lang ang lakas ng kontrol mo, kundi binabawasan rin ang posibleng away. Karaniwan ay napapakalma rin nito ang kritiko at nagpapakita na ikaw ay may pinagkatandaan. Ito ang iyong oras at lakas, hindi sa pakikipagdebate, kundi sa layunin at pagpapabuti ng sarili. Sa ganong paraan, tataas ka pa rin kahit anong masamang mangyari at magpapatuloy sa landas ng paglago at virtuous na pagkatao. Mahirap talagang makitungo sa hindi patas na pamumuna
Pero kung ia-apply mo ang Stoic principles, magbabago ito mula sa sakit at galit tungo sa pagkakataon para lumakas pa at gumaling bilang tao. Tandaan, maglaan ng sandali bago sumagot. Ihiwalay ang puna mula sa sariling halaga. Humanap ng simpleng katotohanan. Sumagot ng kalmado at magalang. At manatiling tutok sa sariling paglago. Sa ganitong paraan, nagiging totoo kang stoic. Kalmado at matatag sa loob, kahit mahirap sa labas. Pangalawa, katahimikang stoic sa harap ng pagyayabang. Isipin mong nasa isang networking event ka at sobra na ang pagmamayabang ng isang katrabaho mo tungkol sa taas ng kanyang sahod at marangyang pamumuhay. Posibleng gusto mo silang tapatan ng sarili mong achievements. Pero tinuturo ng Stoicism ang kapangyarihan ng pagpipigil. Kapag pinili mong tumahimik, pinapanatili mo ang iyong composure at hinahayaan mong magsalita para sa kanila ang mga salita ng iba. Sa ganitong paraan, natitira ang energy mo para sa mas makabuluhang pag-uusap. Hindi lang nito napoprotektahan ang iyong dangal, kundi nagpapakita rin na kampante ka sa sarili mong tagumpay at hindi kailangang ipagsigawan ang mga iyon. Sa pilosopiyang ito, ang katahimikan ay hindi passive. Isa itong estratehikong kilos na nagpapahiwatig ng katalinuhan at kumpiyansa. Isa pang matalinong stoic ang nagsabing, ang hindi magnanais na masuklian ng mas malaki ay hindi dapat bumalik ng isang pabor, kundi marami kaagad. Sa totoong buhay, ibig sabihin nito, huwag mong sagutin ang walang laman na pagyayabang ng isa pang walang kwentang salita, kundi ng katahimikan at dignidad ng ugali mo. Gaano kadalas mong nasusuklian ang tagumpay ng iba ng sarili mong kwento? Ano kaya ang mangyayari kung pipiliin mo na lang makinig, kilalanin ang accomplishment nila sa pamamagitan ng simpleng ngiti o tango, pero tutok pa rin sa sarili mong virtues at goals? Ang pagtanggap sa stoic silence habang may nagyayabang ay paraan ng pamumuhay na hindi pa kompetensya, kundi masaya at panatag, base sa tunay na halaga ng sarili at hindi sa paghahambing. Gumagawa ito ng atmosfera na maaring umunlad ng mapayapa at tagumpay ay batay sa sarili at hindi sa palakasan ng kwento. Subukan mong isabuhay ang lesson na ito. Paano makakatulong ang ganitong pagtanggap ng katahimikan sa iyong araw-araw at sa mga relasyon mo? Magbahagi ka ng sarili mong kwento sa ibaba. Sama-sama nating gawing mas mapayapa, masaya, at matagumpay ang buhay ng bawat isa. Pangatlo, kapag umiinit ang ulo, pag tayo'y galit, para tayong sinasalanta ng malakas na bagyo na pwedeng magpaalis ng katinuan at kapanatagan. Pero habang nasa gitna ng unos na ito, iniaalok ng pilosopiyang Stoic ang isang ligtas na pwesto. Isang sandali ng katahimikan para matulungan tayong harapin ang matatalas na damdaming ito. Sabi ni Epictetus, isang kilalang Stoic, manahimik ka sa karamihan ng oras at magsalita lang kung kinakailangan. Isipin mo, isang araw sa trabaho, may nagawa ang katrabaho mong pagkakamali na nagdulot sa iyo ng dagdag na maraming trabaho. Ang unang instinct mo siguro ay magalit at sumigaw. Pero ano kaya kung pinili mong manahimik muna? Sa pamamagitan ng hindi agad pag-react sa galit, bibigyan mo ang sarili mo ng oras para mas objective na tignan ang sitwasyon. Ang sandaling pagitan na ito, pwedeng magpatigil ng paglala ng gulo at magbukas ng landas para sa solusyon na hindi na isasabay sa init ng ulo. Isipin mo, ilang beses mo nang naranasan na nag-react ka agad sa galit at huli mong naisip na sana't naghintay ka muna bago nagsalita. Sabi pa ni Marcus Aurelius, isa ring kilalang Stoic, gaano kadalas na mas masama ang bunga ng galit kaysa sa dahilan ng ating galit. Pinapaisip tayo ng ideyang ito tungkol sa kung ano ang nangyayari pagkatapos nating magalit. Madalas,
Mas malala pa ang epekto ng galit na pagsabog kaysa sa mismong dahilan kung bakit tayo nagalit. Isipin mo si Nelson Mandela, isang kilalang leader na. Kahit nakulong siya ng maraming taon, pinili pa ring patawarin ang mga umapi sa kanya, imbes na magalit. Ang desisyon niyang ito ay hindi lang nagpabuti ng sarili niyang buhay. Nagresulta rin ito sa pagkakasundo ng isang bansa. Halimbawa, ang pagmanahimik kapag galit ka ay hindi ibig sabihin na tinatago mo ang nararamdaman mo. Ibig lang sabihin nito na pinipili mong tumugon sa paraang akma sa pinakamabuting bersyon ng sarili mo. Ang practice na ito ay hindi lang nagpapabuti sa kapayapaan ng isip mo, kundi nagdadala rin ng mas magagandang relasyon at mas matagumpay na buhay sa kabila ng mga inevitable na inis sa araw-araw. Tandaan mo na ang katahimikan ay pwedeng maging iyong santuwaryo, isang lugar na pinaghaharian ng karunungan. Subukan mong yakapin ito at baka madiskubre mo na ang tahimik na pagtugon ay hindi lang pinakamalalim, kundi kadalasan ay pinakamakapangyarihan. Normal lang ang magalit. Lahat tayo napapagdaanan ito. Pero kapag hindi mo nakokontrol ang galit mo, pwedeng masira ang mga relasyon mo at pati ang sarili mong kalusugan. Tinuturo ng Stoicism ang mga epektibong paraan ng pagkontrol ng galit sa pamamagitan ng self-control, malinaw na pag-iisip at inner peace. Alamin ang sanhi. Alamin mo kung ano talaga ang nagpapagalit sa'yo. Tao ba ito? Lugar? O sitwasyon? Mag-reflect ka. Bakit ka ba talaga nasusuya sa mga bagay na iyon? Madalas, assumptions o paniniwala natin ang ugat. Tanggapin mo na hindi mo kayang kontrolin lahat ng nangyayari sa labas. Ang kaya mo lang baguhin ay kung paano ka magre-react. Mag-practice ng mindfulness. I-focus ang isip mo sa kasalukuyan, imbes na problemang nakaraan o alalahanin sa hinaharap. Gumawa ng deep breathing exercises kapag nagagalit ka para kumalma ang isip at katawan mo. Tumigil at mag-isip bago sumagot. Isipin kung ano ang maaaring mangyari. Palitan ang pananaw. Subukan mo muna makita mula sa anggulo ng ibang tao para magkaroon ng empathy. Ito ay nakakatulong para bumaba ang galit mo. Isipin mo kung paano mag-iisip ang isang Stoic philosopher. Mahalaga ba talaga ito o hindi? At imbis na mag-focus sa problema, maghanap ka ng solusyon. Paigtingin ang emotional strength, ikaw ang may choice kung paano ka magre-react. Gamitin mo ang self-control at pasensya. Matutong maghiwalay ng emosyon mula sa sitwasyon. Step back at tingnan ito objectively, hindi personal. Palakasin ang sarili sa loob sa pamamagitan ng mga bagay na nakakatulong sa pag-process ng emosyon, tulad ng pag-exercise, pagsusulat sa journal, o pagmumuni-muni. Gamitin ang galit sa positibong paraan. I-channel mo ang energy mo para sa kapaki-pakinabang na bagay, tulad ng pag-ehersisyo o paggawa ng sining. Maging bukas sa paglago. I-treat ang galit bilang oportunidad para matuto tungkol sa sarili mo at baguhin ang mga tugon mo sa hinaharap. Maging maayos sa pakikipagkomunika. Ipahayag ang nararamdaman mo sa mahinahon at kumpiyansang paraan, hindi galit o agresibo. Ang mahusay na pag-handle ng galit ay mahalaga para sa kalusugan mo at sa mga relasyon mo. Pwede mong gawing positibong puwersa ang galit sa pamamagitan ng pag-intindi sa ugat nito. Pag-practice ng mindfulness, pagpapalawak ng pananaw, pagpapatibay ng isip, at paghahanap ng healthy na paraan ng paglabas nito. Sundin ang mga turo ng Stoicism para makahanap ng inner peace at mamuhay na maayos at tahimik. #4. Katahimikan sa gitna ng mali-maling chismis. Kapag ang mga tao ay nag-uusap, parang mga dahon lang ang kwento na hinipan ng malakas na hangin. Kapag hindi totoo ang chismis, nagdudulot ito ng sakit at kalituhan.
May matibay na sagot ang pilosopiyang Stoic dito. Katahimikan. Isipin mo ang kwento tungkol sa isang guro sa maliit na baryo na di makatarungang napagbintangan. Nang kumalat ang tsismis, pinili ng guro na huwag makisali sa gulo sa pamamagitan ng pagtanggi o pagpapaliwanag. Umasa na lang siya sa kanyang katapatan at integridad. Hindi ito passive na pagsuko, kundi matalinong hakbang na bunga ng karunungan. Sabi ni Marcus Aurelius, may kapangyarihan ka sa iniisip mo, hindi sa mga nangyayari sa labas. Kapag naiintindihan mo ito, magiging malakas ka. Ilang beses mo nang nakita na ang mga padalos-dalos na salita ay lalong nagpapalala ng sitwasyon. Paano kaya tayo pinoprotektahan ng katahimikan mula sa maling paratang? Sa hindi pagpapaliwanag, hinayaan ng guro na humupa ang unaing excitement ng komunidad. At habang tumatagal at walang bagong ebidensya, naging depensa niya ang katotohanan. Pinapakita nito ang paniniwala ng Stoicism na dapat nating ituon ang pansin sa mga kaya nating kontrolin, tulad ng sariling tugon at kilos, hindi sa takbo ng tsismis na hindi mo mapipigilan. Sabi ni Epictetus, kapag may masama ang sinabi sa iyo, purihin mo sila. Medyo kabaligtaran sa normal na reaksyon. Pero minsan, ang pagtugon sa negativity ng positivity. O minsan, katahimikan, ay nakakabali ng wala sa saysay na usapan. Kapag napagbintangan ng mali, ang mahinahong pagtugon ay nagpapakita ng respeto at tiwala sa katotohanan. Gamitin ito sa buhay mo. Pag-isipan kung kailan mas mainam na maghintay bago sumagot sa kwento hanggang humupa ang bagyo. Tandaan na ang pinakamahusay na paraan para protektahan ang reputasyon mo at kapayapaan ay mabuhay ayon sa mga prinsipyong pinaniniwalaan mo, not sa pagtutol sa bawat tsismis. Sa ganitong mga sitwasyon, ang pananatiling tahimik ay hindi lang pagtatanggol sa sarili. Isa ring patunay ito ng dedikasyon sa pilosopiya ng Stoicism. Kaya sa pagharap mo sa mga pagsubok sa personal o profesional na relasyon, hayaan mong ang Stoic na katahimikan ang gumabay sa iyo. Palayo sa gulo ng tsismis at makita dito ang daan tungo sa mapayapa, masaya at matagumpay na buhay. Numero 5. Paano harapin ang pagkawala? Paano mo hinaharap ang katahimikang sumasaklaw pagkatapos ng isang malaking pagkawala? Normal sa tao ang makaranas ng pagkawala, na kadalasan ay nagiiwan ng lungkot at pagkalito. Pero may kakaibang paraan ang Stoicism sa pagharap sa sakit. Halimbawa, si C.S. Lewis, isang kilalang manunulat na nagsulat tungkol sa kanyang pagdadalamhati matapos mamatayan ng asawa sa librong A Grief Observed, ay nagsabing, ang sakit na nararamdaman ko ngayon ay ang kasiyahan na mayroon ako noon. Isang sobrang stoic na pananaw ito. Naniniwala ang mga stoic na lahat ng karanasan ay parte ng mas malawak na daloy ng buhay. At ang pagkawala at pagmamahal ay laging magkasama. Si Seneca, isa sa pinakakilalang stoic, marami ring nasabi tungkol dito. Ang araw na inaalala nating huli, na ay siya ring kaarawan ng kawalang hanggan. Paano kaya mababago ang tugon mo sa pagkawala kung ituturing mo ito bilang pagbabago, hindi katapusan? Ano kaya ang mapapala mo sa pagtanggap ng katahimikan pagkatapos ng pagkawala? Pagbigay ng oras at puwang sa sarili na mag-isip at maghilom? Pagkatapos ng pagkamatay ng asawa ni Lewis, hindi niya pilit pinunuan ang katahimikan ng mga paliwanag o distractions. Sa halip, ginamit niya ito para talagang alamin ang sarili niyang damdamin at kaisipan, na siyang sumasalamin sa paniniwala ng mga stoic na ang hirap ay maaring gamitin sa personal na paglago. Pinakita ng kwento niya na ang katahimikang isip ay nakakatulong para harapin ang matinding emosyonal na sakit at gawing malalim na pag-intindi sa fragility at ganda ng buhay. Ang katahimikan
pagkatapos ng pagkawala ay hindi pagtakas, kundi pagbibigay sa sarili ng pahinga, pagmuni-muni at paghilom. Humanap ng kabuluhan lampas sa sakit na nararamdaman mo ngayon. Ibig sabihin nito, hayaang dumaan ang nararamdaman mo nang hindi pinipigilan ang natural na proseso. Isipin kung paano mo hinarap ang mga pagkawala mo sa nakaraan. Paano kaya matutulungan ka ng stoic na kasanayan ng tahimik na pagninilay sa hinaharap? Maari ba nitong mabago, hindi lang ang iyong paghilom, kundi pati ng mga tao sa paligid mo? Ibahagi mo naman ang mga karanasan mo sa pagkawala at kung paano nakaapekto ang stoic practices sa lakbay mo. Anong aral ang nakuha mo? Paano ka natulungan ng katahimikan na makabangon? Tara, pag-usapan natin at sama-samang matuto at gumaling. Isa sa pinakamabigat sa buhay, ang pagharap sa kamatayan at pagkawala. Mahirap tanggapin ang lungkot at pangungulila kapag may nawawala sa iyo na mahalaga, tulad ng taong mahal mo, trabaho, o malaking oportunidad. Ang Stoicism, isang sinaunang pilosopiya na sinimulan ni Zeno of Citium sa Athens, ay nagbigay ng panghabang buhay na payo kung paano makakaraos sa mga mabibigat na panahon. Ang pagkakaroon ng stoic na pananaw ay pwedeng magpalakas at magbigay ng kapayapaan kahit pa nawalan ka ng mahalaga sa buhay mo. Unang hakbang, tanggapin at kilalanin ang nararamdaman mo. Mahalaga na maunawaan at tanggapin ang damdamin ng pagdadalamhati. Tinuturo ng Stoicism na normal ang mga emosyon bilang reaksyon sa buhay. Payagan mong maluha at maramdaman ang sakit. Walang paghusga sa sarili. Ang pagsusulat sa diary o pakikipag-usap sa pinagkakatiwalaang kaibigan ay makakatulong. Pangalawa, italaga ang pansin sa kaya mong kontrolin. Sabi ng Stoicism, bitawan ang hindi mo makokontrol at ituon ang effort sa sarili mong reaksyon sa pagkawala. Tanungin ang sarili, ano ang pwede kong baguhin dito? Paano ko haharapin ang sitwasyon? Pangatlo, i-reframe ang pagkawala bilang pagkakataon para lumago. Para sa mga Stoic, bawat problema ay teaching moment. Ano ang matutunan mo dito para maging mas matatag, mas matalino, o mas mahabagin? Pang-apat, magsanay maging mapagpasalamat. Ang pagiging grateful ay tumutulong na mailipat ang atensyon mula sa nawala papunta sa kung anong mayroon ka pa. Maglista araw-araw ng mga dahilan para magpasalamat. Makakatulong ito sa pagbago ng pananaw at magdadala ng katahimikan. Panglima, humingi ng tulong at komunidad. Binibigyang diin ng Stoicism ang halaga ng support group. Makipag-usap sa pamilya, kaibigan, o support group. Ang pagbabahagi ng pinagdadaanan ay nakakatulong upang hindi ka mag-isa. Hindi madaling harapin ang pagkawala, pero malaki ang maitutulong ng mga katuroang Stoic para maging matibay at resilient. Mainam na kilalanin ang nararamdaman, ituon ang pansin sa kontrolado, baguhin ang pananaw, maging mapagpasalamat at humingi ng tulong. Makakatulong sa paghilom at paglago ang mga teknik na ito, lalo na kung yayakapin mo. #6. Pagsagwan sa kamangmangan gamit ang Stoic na grasya. Nakilala mo na ba ang isang tao na ang mga ginagawa ay nagpapakitang hindi niya ganap na nauunawaan ang isang bagay, pero buo ang kanyang paniniwala na parang eksperto siya? Kahit nakakainis ang ganitong sitwasyon, magandang pagkakataon ito para magpraktis ng pasensya at biyaya. Si Galileo, ang tanyag na siyentipiko na nagpursige ng heliocentrism noong panahong nangingibabaw ang paniniwala sa geocentrism, ay isang magandang halimbawa kung paano harapin ang kamangmangan. Kahit malupit ang pagsalungat sa kanya at na house arrest pa siya, nanatili siyang marangal at tapat sa katotohanan. Madalas niyang piliin na manahimik sa gitna ng maling paratang at kamangmangan. Itinuturo ng Stoicism na kontrolado lang natin ang sariling reaksyon.
hindi ang ginagawa ng ibang tao. Sinabi ni Marcus Aurelius, isang Romanong emperador at pilosopong Stoic, na may kapangyarihan ka sa iyong isipan, hindi sa mga pangyayaring walang kontrol. Ang pag-unawa dito ay magbibigay ng lakas sa iyo. Subukang gamitin ang pananaw na ito kapag may nakakaengkwentro kang taong mali ang akala. Paano kaya magbabago ang reaksyon mo kung alam mong kaya mo itong kontrolin? Ang pananahimik ni Galileo ay hindi kahinaan, kundi matibay na pahayag ng kanyang katapatan at paniniwala sa kanyang nadiskubre. Alam niyang ang katotohanan ay hindi nangangailangan ng maraming salita at kayang tumindig mag-isa habang tumatagal. Hawig ito sa Stoic na paniniwala na ang sariling kilos lang ang kontrolado mo at ang paniniwala ng iba ay labas na sa iyong kapangyarihan. Ang pagiging mapagbigay ay ang pagkilala sa hangganan ng iyong kapangyarihan at ang marunong mamili ng laban. Ibig sabihin nito ay maging pasensyoso at maunawain kahit nakakainis minsan. Hindi lang mapayapa at masayang buhay ang dulot ng ganitong asal, kundi nakakatulong itong makita ang mas malawak na larawan na nakatutok sa pangmatagalang respeto at tagumpay, imbes na panandaliang pagpapatunay ng tama. Pag-isipan kung paano ang pananahimik ay maaaring maging marangal na sagot sa katangahan sa sariling buhay. Paano kaya nito mapapaganda ang pagsasama ninyo ng ibang tao at ang iyong sariling kalusugan? Hayaan mong maging inspirasyon ang kwento ni Galileo para magsanay ng Stoic silence. Binabago ang mga posibleng tensyon sa pagkakataon para sa katahimikan ng loob at personal na paglago. #7. Paano harapin ang chismis? Marami na sigurong beses sa buhay mo na naging paksa ka ng kwento. Yung mga bulong-bulungan na habang umiikot ay lumalakas. Normal lang ang reaksyong ito ng tao, pero malaking pagbabago ang natutulong ng pananahimik. Isipin mo ang kwento ng isang leader ng komunidad na ang dedikasyon sa pangangalaga ng kalikasan ay nauwi sa mga maling chismis tungkol sa kanyang personal na pakinabang. Sa halip na sagutin isa-isa ang bawat chismis, mas pinili niyang pagtuunan ng pansin ang kanyang trabaho. Inaalalang muli ang mga sinabi ni Marcus Aurelius. Ang pinakamagandang ganti ay maging iba sa nang-api sa iyo. Ang desisyon ng leader na ito na manahimik at magpatuloy lang sa kanyang gawain ay nagpakita na mas malakas ang gawa kaysa salita. Ang pag-uugali niya ay nagpapakita ng mahalagang Stoic na panuntunan. Hindi mga pangyayari sa labas ang nagpapabigat sa atin, kundi kung paano tayo tumugon. Paano kaya magbabago ang buhay mo kung tatahimik ka lang kapag may chismis? Anong lakas ang makukuha mo sa pagpiling wag magpaliwanag at bagkus ay magpatuloy lang sa sariling landas? Kung may nagsabing masama tungkol sa iyo, at totoo ito, payo ni Epictetus na ayusin mo ang sarili. Kung kasinungalingan naman, patawarin mo lang. Ang matalinong leader na ito ay hindi lang nanatiling payapa, kundi hinikayat pa ang kanyang mga tao. Natawanan lang ang mga kasinungalingan at yung mga hindi naniniwala sa kanya, unti-unting nawalan ng saysay. Pinatunayan ng mahinahong disposisyon at matibay na paninindigan ng leader na ang Stoic silence ay nagbibigay proteksyon sa sariling imahe at respeto. Pinapakita ng kwentong ito kung paanong magagamit ang Stoicism sa modernong buhay, na ang mga reaksyon natin sa maling impormasyon ay pwedeng magdagdag apoy o magpahupa nito. Hindi rin ang pananahimik ay tanda ng pagwawalang bahala. Isa itong aktibong paraan para ipakita ng gawa ang tunay mong pagkatao. Isipin mong gamitin ang approach na ito kapag may naririnig kang chismis. Paano makakatulong sa iyo ang pagsasabuhay ng Stoic silence para manatiling kalmado at nakatutok? Paano mababago nito ang tingin ng iba sa iyo habang lumilipas ang panahon?
Gusto kong ibahagi mo ang iyong mga karanasan at pananaw tungkol sa pakikitungo sa chismis sa comment section sa ibaba. Ano ang natutunan mo sa mga pangyayaring ito at paano ka natulungan ng pananahimik? Baka makatulong ang iyong kwento para may makatagpo ng direksyon. Ang chismis ay mabilis kumalat, nakasisira ng reputasyon, nakaka-stress, at nagdadagdag ng kalituhan. Mahalaga na matutunan ang epektibong paraan ng pagharap sa pang-uupat sa isang mundo na mabilis ang paglaganap ng impormasyon. May mga aral mula sa Stoicism na walang kupas at nagtuturo kung paano'y manatiling kalmado, mahinahon, at makatuwiran sa gitna ng pagsubok. Kontrolin ang emosyon. Mahalaga na bantayan ang sarili kapag may naririnig kang kwento. Kung matinding reaksyon agad ang gagawin, lalo lang lalaki ang isyo. Iwasan ang pagbibigay timbang. Sa halip, panatiliin ang pagiging mahinahon at tignan nang walang bias ang sitwasyon. Huminga ng malalim bago sumagot at ipaalala sa sarili na hindi ang opinyon ng iba ang sukatan ng tunay mong halaga. Gawin mo ang mga makakakalma sa iyo, gaya ng pagninilay o meditasyon para hindi mabahala. Alamin ang katotohanan. Ang kalabuan ng impormasyon ay kadalasang pinagmumulan ng chismis. Huwag agad maniwala. Maghanap ng totoo, humanap ng mapagkakatiwalaang sources, at alamin ang tunay na dahilan ng kwento. Kumonsulta sa mga pinagkakatiwalaan at magtanong para magkalinaw bago magdesisyon. Sa ganitong paraan, base sa totoong impormasyon, ang magiging reaksyon mo, hindi haka-haka. Pag-isipang mabuti bago kumilos. Ang paraan ng iyong reaksyon ay malaki ang epekto kung lalo pang kakalat o mauuntol ang chismis. Kung padalos-dalos, baka lalo ka pang mapahamak o ikaw na mismo ang magpakalat. Mas maganda ang mapag-isipang pagresponde. Suriin mabuti at alamin ang mga posibleng magiging epekto ng bawat hakbang. Minsan, mas tama na manahimik o simple lang ang isagot. Bigyang pansin ang ugali at karakter. Ang pinakamabisang paraan kontra sa maling chismis ay ipakitang mabuti kang tao. Sa pagdaan ng panahon, nahuhulog din ang mga kwento kapag consistent ka sa paggawa ng tama at pagpapakita ng tunay mong pagkatao. Laging isabuhay ang iyong mga paniniwala at prinsipyo at ipakita ito sa bawat gawain. Habang mas nagiging consistent, mas bumababa ang tsansa na paniwalaan ng iba ang mga maling kwento. Matutong dedmahin ang opinyon ng iba. Itinuturo ng Stoicism na bitawan ang mga bagay na hindi mo kayang kontrolin at tutukan yung kaya mong baguhin. Kasama sa hindi kontrolado ay ang opinyon at kwento ng iba tungkol sa iyo. Tandaan mong hindi mo hawak ang iniisip o sinasabi ng iba. Mag-focus sa sariling kilos at isip. Tanggapin ang sarili at magtiwala sa sariling prinsipyo, kahit ano pa ang sabihin ng iba. Ang mga stoic na ideya, tulad ng pagkontrol sa emosyon, paghanap sa katotohanan, tamang pagtugon, pagiging consistent, at hindi pagdala sa opinyon ng iba, ay makakatulong para harapin ang chismis sa balanse at makatuwirang paraan. Sa paggamit ng mga payo na ito, magagampanan mo ang mga problemang dala ng chismis nang may poise at lakas. Napapanatili ang dignidad at katahimikan ng kalooban. #8. Kapag nakaharap sa injustisya. Tinuturo ng Stoic philosophy na harapin ang mga pagsubok sa buhay nang may fairness at lakas ng loob, lalo na kapag naiipit ka sa mga bagay na hindi makatarungan. Gaya ng sinabi ng matalinong Epicurean, bear and forbear. Ang kasabihang ito ay nagtuturo na tiising tahimik ang hirap at magpatawad sa pagkakamali ng iba. Si Nelson Mandela ay lumaban sa racism sa South Africa na nagpapakita kung gaano ka-epektibo ang ganitong pananaw. Ang mahaba niyang pagkakakulong ay posibleng nagpalala ng galit. Pero siya ay lumabas na tagapagtanggol ng kapayapaan
at pagkakaisa. Taglay ang malalim na stoic resilience. Hindi lang siya tumanggap ng injustice. Nagpa siya siyang tutukan ang pagpapagaling at pagkakaisa kaysa pagganti. Ipinapakita nito ang isang mahalagang prinsipyo ng Stoicism. Ang pinakamalaking lakas ay nasa kakayahan nating piliin kung paano tutugon sa mga pangyayaring hindi natin hawak. Paano kaya magbabago ang buhay mo kung susundan ang yapak ni Mandela sa harap ng mga hindi makatarungang bagay? Kayang ba nating magpakita ng pangunawa at kabaitan kahit parang imposible na? Sa pakikiharap sa injustice, isinulat ni Marcus Aurelius sa kanyang Meditations na ang pinakamahusay na ganti ay ang hindi maging katulad ng nanakit sa iyo. Sa pagpiling huwag makipag-away at sa halip ay magpalaganap ng healing at forward thinking, binago ni Mandela ang pananaw ng isang bansa ukol sa pagkakamit ng hustisya at kapayapaan. Ipinapakita ng buhay niya na hindi ang pananahimik ay tanda ng pagsuko. Dapat itong tignan bilang isang makapangyarihang kasangkapan para sa pagbabago at isang marka ng personal na integridad. Ang stoic na approach ay hindi pasibong pagtanggap ng injustice. Mas angkop itong tawaging strategic at principled silence na naghahanda ng sarili para sa mas makabuluhang aksyon. Ang punto nito ay panatilihin ang kapayapaan sa loob at gamitin ang katahimikan para magbigay inspirasyon sa mas maingat at mahinahong solusyon sa mga maling sistema at magtaguyod ng sama-samang pagsulong para sa mas magandang kinabukasan. Habang hinaharap natin ang maliliit at malalaking katarungan, alalahanin natin ang tahimik na lakas ni Mandela. Ang iniwang aral ng kanyang buhay ay minsan ang pinakamalalim na sagot ay nanggagaling sa katahimikan. At dito natin nabubuo ang pundasyon para sa makabuluhang pagbabago at mas masayang, matagumpay na buhay. Ang pagsasabuhay ng ganitong pananaw ay kayang magbago ng personal na pagsubok at kahit ng mga suliraning panlipunan patungo sa mas mapayapang pamumuhay. Lahat tayo ay kailangang humarap sa hindi makatarungang mga sitwasyon sa ilang punto ng ating buhay. Bilang isang stoic, mahalagang harapin ang mga sitwasyong ito ng may kalmado at kaalaman. Ang mga ideya ng mga stoic thinker tulad nila Marcus Aurelius, Seneca, at Epictetus ay makakatulong sa iyo na maintindihan kung paano haharapin ang mga hindi makatarungang sitwasyon. Tutok sa mga bagay na kaya mong kontrolin, manatiling kalmado sa loob, at mag-react gamit ang lohika. Iyan ang ilan sa mga binibigyang diin nila. Panatilihin ang kapayapaan sa iyong kalooban. Ituon ang pansin sa iyong inner state. Sabi ni Marcus Aurelius, kahit ano pa ang nangyayari sa paligid mo, dapat mong panatilihing cool at mahinahon ang iyong isipan. Pagkontrol ng emosyon. Para makontrol mo ang iyong damdamin, gumawa ng mga bagay tulad ng malalim na paghinga, pagiging aware, at pag-meditate. Tanggapin ang mga bagay na hindi mo mababago. Alamin na kung ano lang ang kaya mong baguhin ay ang reaksyon mo sa gawa ng iba. Sumagot gamit ang lohika. Pag-isipan bago kumilos. Imbes na kumilos agad ng walang pag-iisip. Huminto muna at pag-isipan kung ano ang pinakamainam na gawin. Subukang unawain. Alamin kung bakit nangyari ang hindi makatarungang bagay. Maaari itong makatulong para luminaw ang sitwasyon at baka makahanap ka pa ng solusyon. Iwasan ang gantihan. Ang gantihan ng ibang tao gamit ang galit o paghihiganti ay lalo lang nagpapalala ng sitwasyon. Subukang tumugon sa makatuwiran at kalmadong paraan. Suriin ang iyong mga prinsipyo. Laging manatili sa iyong mga paninindigan, anuman ang mangyari. Ang mga gawain mo ay dapat nakabase sa iyong core beliefs at prinsipyo. Moral na integridad. Siguraduhin na ang sagot mo ay nakaayon sa iyong moralidad at pinapangalagaan ang iyong dangal. Maging mabuting halimbawa.
Ipakita sa iba kung paano harapin ang hindi makatarungan ng may respeto at dangal sa pamamagitan ng iyong pagkilos. Maghanap ng mga konstruktibong sagot. Problem-solving attitude. Imbes na tumunganga sa problema, pasukin ang sitwasyon na may positibong layunin na lutasin ito. Komunikasyon. Kausapin ng bukas at tapat ang mga kasangkot upang subukang makahanap ng patas na solusyon. Magsulong ng pagbabago. Kung pwede, subukang gumawa ng pagbabagong nag-uugat sa pinagmumulan ng hindi pagkakapantay-pantay. Lumago at matuto. Huminto at pag-isipan ang nangyari. Ano ang nangyari? At ano ang matutunan mo rito? Personal growth. Gamitin ang karanasan bilang pagkakataon para lumago bilang tao at palakasin ang sarili. Paghahanda para sa hinaharap. Kumuha ng kakayahan at impormasyon na kakailanganin mo para mas maghanda sa ganitong mga senaryo sa susunod. Mahalaga ang manatiling kalmado. Mag-react ng lohikal. Maging tapat sa iyong mga prinsipyo. Maghanap ng solusyon. At matuto sa karanasan tuwing harap ka sa hindi makatarungang sitwasyon. Kung susundin mo ang mga prinsipyo ng Stoicism, kaya mong harapin ang mga unfair na sitwasyon ng may kabaitan at katapatan. Ginagawa itong mga pagkakataon para lumago at makagawa ng kabutihan. Number 9. Paano harapin ang mga insulto gamit ang Stoic wisdom? Sabi ni Epictetus, isang Stoic philosopher, kung may nagtagumpay na magpagalit sa iyo, alamin mong ang isip mo mismo ay kasabwat sa pagpapagalit. Dapat tayong magising tuwing may nanunulig sa atin at nagbibigay din ito ng malalim na paraan. Paano harapin ang insulto? Manahimik. Ipinapahiwatig nito na maaari nating piliin kung paano tayo magre-react. Pumili ng katahimikan at pag-unawa imbes na makipagbangayan. Halimbawa, si Mahatma Gandhi ay hinarap ang mga insulto at pagtutol sa kanyang pakikibaka para sa kalayaan ng India. Pero hindi siya sumagot gamit ang galit o panlalait. Sa halip, pinili niyang manahimik at umunawa. Naniniwala si Gandhi sa ahimsa o kapayapaan na malapit sa paraan ng pamumuhay ng mga Stoic, masayang kapayapaan. Sa harap ng mga verbal at physical attacks, ang reaksyon ni Gandhi ay tumahimik. Madalas, ito ang nagpapahina sa kanyang mga kalaban at nagpapanalo pa ng suporta ng publiko sa kanyang layunin. Ano kaya ang magagawa ng ganitong pananaw kapag ikaw ay iniinsulto? Ano kayang pwedeng makuha mo sa pagpapanatili ng iyong kalmado, imbes na sumagot ng masasakit na salita? Kapag may umatake sa iyo at pinili mong hindi tumugon agad, binibigyan mo ang sarili mo ng pagkakataon na kumilos ng may layunin, hindi padalos-dalos. Ang ganitong disiplina ay hindi lang nagpapanatili ng iyong kalma. Nagpapakita rin ito na ikaw ay isang leader na mas mataas pa sa mga maliliit na alitan. Sabi rin ni Marcus Aurelius, gaano pa kaya kasama ang mga resulta ng galit o kalungkutan kaysa sa mismong dahilan kung bakit natin ito nararamdaman? Isipin mo ito habang hinaharap ang mga problema araw-araw. Pag-isipan mo, ano kaya ang magagawa ng ganitong matatag na katahimikan sa iyong buhay? Baka ito ang susi sa mas maganda at matagumpay na buhay. Paano kaya naapektuhan ng mga kilos mo ang paraan ng ibang tao sa pagharap sa problema? Habang tinitingnan natin ang siyam na mahahalagang sandali para yakapin ang katahimikan, mula sa pagharap sa tsismis hanggang sa pagharap sa pagkawala, ipinakita sa atin ng mga Stoic ang landas tungo sa kapayapaan at pag-unawa. Sabi ni Marcus Aurelius, huwag sayangin ang oras sa pakikipagtalo kung ano ang dapat gawin ng mabuting tao. Maging isa ka na lang. Sa diwa ng kanyang mga salita, sanayin natin ang malalim na lakas na matatagpuan sa katahimikan, sa pagdedesisyon kung kailan magsasalita at kailan makikinig. Ito ang tutulong sa atin na mamuhay ng mapayapa, masaya,
at mabuti. Malayang gamitin ang mga Stoic principles na ito sa araw-araw na usapan at saksihan mo kung paano mapapabuti ng makabuluhang katahimikan ang iyong buhay. Kung nahanap mong malalim at kapaki-pakinabang ang pag-uusap na ito, pakiclick ang like button, mag-iwan ng komento, at huwag kalimutang i-share ang mga malalalim na pilosopiyang ito sa lahat ng kilala mo. Kung bago ka dito, mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang malalalim na aralin sa Stoicism na makakatulong sa iyong paglago. Kita-kits sa mga susunod na leksyon.